Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Medyo namamanas po ang boses ni Ka Eric dahil kahapon po ay nag-join tayo dito po sa gathering ng mga overseas Filipino workers, mga kababayan natin sa Hong Kong. At sila po ay nagtipon-tipon sa pangunguna po ng United DDS solid supporters of Tatay Digong and Sara Duterte and Friends of Sara, at pati po ang OFW movement in Hong Kong, at pati na rin ang grupo po ng Kampilan ay nagkaroon ng solidarity action, ang katipunan ng mga mamamayang Pilipino. And kasabay po ng pagtitipon na yan, yung paglulunsad na rin dito sa Hong Kong ng Tatay Digong for Inday Sara 2028 movement. Kaya medyo manas po at mahina ang boses ni Ka Eric dahil nag-enjoy tayo ng todo sa pagbibigay ng ating pakikipagkaisa sa mga kababayan nating mga manggagawang Pilipino at mga naninirahan, nagtatrabaho dito po sa Hong Kong. Ito po ay mayroong kaugnayan na rin sa medyo one day lang naman na delay na panawagan ng birthday celebrations para kay former President Rodrigo Duterte. Punong-puno ang venue, no? Dahil mahirap po mag-secure ng venue sa Hong Kong, hindi na po napayagan ng administration ng Bayanihan Center. Dito yan sa may Victoria Road, banda sa Hong Kong. Ang umaapaw na mga kababayan natin, ang bilang ng mga kababayan natin na naisa ng makipagkaisa dito sa birthday celebrations ni Tatay Digong. Nakita natin ang umaapaw na pagmamahal at ang pag-alala ng mga mabuting ginawa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami po ang dumalo na mga kaibigan din natin sa pakikipagkaisa. Kagaya po ng grupo ng Kampilan sa pamumuno ni dating congressman at dating naging political advisor or political affairs secretary ni Pangulong Duterte na si dating congressman Jing Paras. Nandun din po ang Muslim Alliance of the Philippines, nakipagkaisa din. And pati po ang grupo ng Inday Cares ay nandoon, no? And yung Inday Sara Duterte Advocacy. Marami. Yung sabi ko nga, no, hindi ko ini-expect na in so short a notice, mga 2 araw lang po na notice ay dumagsa na ang mga Pilipino na kababayan natin, lalo na ang mga manggagawang Pilipino na nandito po sa Hong Kong. At very emotional po halos lahat kahapon nang inalala po ang legacy ni former President Duterte. At doon nakita na talagang hindi pa rin nagmamaliw, hindi pa rin po nababawasan ang pagmamahal na ito ng sambayan ng Pilipino sa mga mabuting ginawa ni former President Rodrigo Duterte. Kaya naman po ay nagkaroon ng masigla na sharing at the same time mga pagpapahayag ng iba't ibang grupo kahapon at mga leaders ng organisasyon. Muli sa United Solid Duterte supporters in Hong Kong at mga OFW movement and other support groups, at pati na po ang galing sa Pilipinas na Kampilan Group mula sa Katipunan ng mga Mamamayang Pilipino at Muslim Alliance Group of the Philippines, ay nagpupugay po tayo at nagbibigay ng pagrespeto at sa pagpapasalamat sa inyong patuloy na pag-alaala o pagbibigay ng kahalagahan sa mga nagawang mabuti ni Pangulong Duterte sa bansang Pilipinas. Ayan. And at this point in time,
Pag-usapan na rin po natin sa balita na ito ang malungkot na pangyayari sa Mindanao. Magkakasunod po na mga pananambang o ambush ang nangyari sa ating mga tropa ng pamahalaan, no? Kahapon or the other day, March 28 yata ng madaling araw, umagahating gabi na, inambush po ng mga armadong grupo sa Sharif Agwak, Maguindanao ang tropa ng Philippine National Police Police Mobile Force, Provincial Mobile Force. At sa mga kapulisan na inambush ay 5 po ang patay, 3 ang sugatan. Nakakalungkot po ito at wala pang updates kung may nahuli o may mga mananagot na sa ganitong karahasan na nagaganap dyan sa Mindanao. But earlier, a day before, inambush din po sa area ng Lanao del Norte ba o del Sur, somewhere in Lanao, ang mga sundalo, ang tropa ng pamahalaan, 4 din pong patay, 1 sugatan. Ano na pong nangyayari sa Mindanao? Ano na pong nangyayari sa ating bayan? At wala tayong naririnig na categorical o malinaw na pagpapahayag ng pakikipagkasimpatya ni Marcos Jr. bilang Commander-in-Chief sa mga tropa ng pamahalaan na napaslang dahil dito sa magkakasunod na acts of terrorism. No? Ano pang tawag mo sa gawaing ito na pinapatay ang tropa ng pamahalaan, mga pulis, sa walang katuturan ng mga pangyayari? At walang katuturan, walang kabuluhan ng mga dahilan dahil po sa hindi natutugunan ng mga armadong tunggalian dyan sa ilang bahagi ng Mindanao. At bagamat may umiiral na peace agreement sa pagitan ng gobyerno ng Moro Islamic Liberation Front, ng Moro National Liberation Front, at napanatag na po halos ang Mindanao matapos po ang digmaan sa Marawi, sa ilalim ni Marcos Jr. naman muling nanumbalik po ang ganitong uri ng mga karahasan dyan sa Mindanao. Kung kaya tayo ay nababahala dahil hindi natin nakikita ang sense of urgency at ang firmness and decisiveness of leadership ni Marcos. Lalo pa at wala na ang tinatawag na fear factor o yung pagkatakot nitong mga kriminal at mga terorista sa puwersa ng gobyerno natin. At ito ay malinaw na indication ng failure of leadership on the part of the government. Siguro kung ito ay nangyari sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, hindi pwede nang walang mananagot at walang kabayaran ang ganitong uri ng akto ng terorismo na ginawa laban sa tropa ng mga tropa ng pamahalaan. But it's a different story pagdating kay Marcos, sapagkat simulat sa pulpa wala po tayong nakikita na anumang decisibo at makatarungan na mga hakbang ng gobyerno upang ipagtanggol at pangalagaan ang kalagayang pangsiguridad ng ating mga tropa ng pamahalaan every time na sila po ay tinatamaan ng mga karahasan, kagaya nitong pananambang na magkakasunod dyan sa area ng Lanao at Maguindanao, na ang total na casualties na police at military na mga pinanga-ambush in the last 2 days ay umabot na po sa 9 ang patay at 4 ang sugatan. As far as I can get the data, habang nandito tayo sa Hong Kong, ay patuloy pa daw po ang hot pursuit and follow-up operations ng kapulisan, ng ating mga sundalo. Subalit wala pa pong malinaw na updates kung ano po ang iba pang hakbang na gagawin ni Marcos Jr.
bilang Commander-in-Chief ng buong sandatahang lakas at ng ating kapulisan. Nakakalungkot at nakakagalit. Ang ganitong uri ng kalagayan mayroon tayo sa Pilipinas sapagkat ang pinagmumulan po ng ganitong uri ng pagiging malakas ang loob na gumawa ng mga acts of terrorism, ng senseless violence, ng panunumbalik ng mga kriminal at terorista na muling namamayagpag. Ang pinagmumulan po niyan ay ang mahina at palpak na pamumuno sa gobyerno na hindi kayang gampanan ni Ginoong Marcos na maging matatag at matibay ang gobyerno pagdating po sa tamang pagpapatupad ng mga batas. At ang itong mga lawless violence na ito na nangyayari karamihan dyan sa Mindanao ay pagpapakita na rin po na kawalan ng direksyon in terms of law enforcement, in terms of anti-criminality and anti-terrorism. Wala kang maaasahan sa ganitong uri ng isang gobyerno na pinamumunuan ng presidente na mismong kapatid niya ang nag-aakusa at nagkukonfirma na siya ay drug addict. How would you expect, no, na may gagawin siyang tama at may gagawin siyang matino kung ang kanyang utak ay nababalot sa abuso sa illegal na droga? Kaya wala tayong naririnig 48 hours na sa isang ambush at ngayon 24 hours na sa sumunod na ambush na ikinasawi po ng almost siyam na 4 ang sundalo, 5 ang pulis, 4 din ang sugatan. Wala pa tayong naririnig na categorical condemnation, decisive declaration of action. Wala. Dahil sabi ko nga, simulat sa poll nang umupo ito bilang presidente si Marcos Jr., every time na may naa-ambush o namamatay na sundalo at pulis, hindi mo ito nakikita na pumupunta sa mga burol, binibisita ang pamilya, kino-comfort niya ang mga kaanak, lalo na po ang mga anak at ang asawa, o kaya man lang magpahayag ng very strong statement to boost the morale of our troops, of our soldiers, of our police forces. Wala. Nada. Yan po ang gobyerno ni Marcos. Nada. Why sayod? Kung sa mga Bisaya pa. And expectedly, itong kanyang assistant yan sa Mindanao na si Anton Lagdameo, Special Assistant to the President, at itong si Office of the Presidential Advisor for Peace and Reconciliation, dating General Charlie Galvez, ito dapat ang magpapaliwanag anong nangyari na ito kasapagkat sila po nakatutok dito sa Mindanao na to na mga problema ay mukhang pinapalala nila kaysa hinahanapan ng solusyon. And we have already received a lot of information involving itong si Charlie Galvez at itong si Anton Lagdameo na mas lalo nilang ginagatungan ang lalo pang mga banggaan ng mga pamilya na malalakas ang impluwensya dyan sa area ng Mindanao at pati na rin po ang disgusto ng maraming mga grupo na dati ay lumalaban sa gobyerno at supposedly sa panahon ni Pangulong Duterte, sila po ay naging panatag na, nagkaroon ng peace agreement like MILF and MNLF. Ngayon ay may nakukuha tayong impormasyon na dahil sa favoritism, corruption, and dirty political maneuverings and manipulation nila Galvez at Lagdameo di umano na mga bata-bata ni Marcos, tumitindi muli ang mga hidwaan at bangayan sa maraming bahagi ng Bangsamoro communities, lalo na po sa Maguindanao at Lanao, dahil dito sa corrupt, allegedly corrupt at bulok at maruming laro sa politika at favoritismo nila Charlie Galvez at nila Anton Lagdameo. But of course, the principal accountability kung bakit lumalala ang sitwasyon sa maraming bahagi
ng Bangsamoro community sa Mindanao ay dahil bulok at palpak ang gobyerno ni Marcos. At si Marcos ang dapat mananagot dito sa mga tao niya. Kung hindi niya masipa at madisiplina at matanggal at mapanagot itong si Galvez at si Lagdameo upon investigation sa kanilang involvement sa mga kaguluhan na ito sa Mindanao, di dapat bumaba na rin si Marcos kasama si Galvez at itong si Lagdameo for causing a lot of trouble right now dyan sa Bangsamoro community sa Mindanao. Hindi pa nga siya nakakaahon dito sa krisis niya sa produktong petrolyo na halos 130 pesos per liter na ang diesel. Paubos na ang supply sa LPG at ang gasolina papasok na sa 100 pesos per liter ang presyo at sasambulat ang krisis sa iba't ibang aspeto ng ekonomiya. All that we can hear from Marcos, motherhood statements na walang laman, mga pang-slogans, pang-poster making statements, pang-social media card. But the real action, the decisive plan kung paano i-address ang crisis ng bansa na kinakaharap at pati na itong pagsibol muli at paglawak ng mga armadong banggaan at tunggalian dyan sa maraming bahagi ng Bangsamoro community sa Mindanao, si Marcos nalulunod sa mga pa-interview at kung ano-anong pinagsasabi na wala namang nilalaman na sapat at totoong aksyon to address the real problem. Sapagkat siya mismo ang pinagmumulan ng mga problemang ito. Kaya nakikipagkaisa po tayo at nananalangin sa kapayapaan ng mga pamilya na namatayan ng mga acts dahil sa acts of terrorism na ito na pinabayaan ni Marcos na muling lumalaganap sa maraming bahagi ng Mindanao. Nakikipagkaisa din tayo sa panalangin na sana po ay mapatigil na ito sa pamamagitan ng paglayas na ni Marcos sa puder. Sa mapayapang pamamaraan, either by voluntary resignation or by forced resignation. Dahil pinatalsik na siya ng taong bayan at wala nang nakakapagpigil pa sa paghatol ng mamamayan sa kabulukan at magnanakaw at pagkamandarambong nito ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Mga kababayan, maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood, pagsubaybay at pagtangkilik sa ating Ka Eric Celis YouTube channel, sa mga videos natin, at pati sa ating programang Bigwas ng Agila with Dr. Lorraine Marie Banoy. Sa gustong tumulong pa rin po at magbigay ng kahit konting suporta sa ating Bangon Sambayanan People's Advocacy Movement, ay you can send 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, 5 pesos sa numero na 0916-308-7710. Uulitin ko po (0916-308-7710) Rohilda Celis po. Maraming salamat muli. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric.